Araw-araw na pagbasa ng Biblia, Araw 74. Lumang Tipan, Deuteronomy 1, Deuteronomy 2:1-23. Ito ang mga salita na sinabi ni Moises sa lahat ng mga Israelita sa ibayo ng Jordan sa patag na lambak ng ilog Jordan sa tapat ng Suf, sa pagitan ng Paran, Tophel, Laban, Has-Eret at Dizahab. Ito ay 11 araw na paglalakbay mula sa Horeb sa daanan sa bundok ng Seir hanggang sa Cades Barnea. Nangyari ito ng ika-40 taon, ng ika-11 buwan, sa unang araw ng buwan, na nagsalita si Moises sa bayan ng Israel, sinasabi sa kanila ang lahat ng iniutos sa kanya ni Yahweh na ukol sa kanila. Ito ay matapos lusubin ni Yahweh si Sihon na hari ng mga Amoaryo, na nakatira sa Hisban at Og na hari ng Bashan, na nakatira sa Astaroth at Edrei. Sa ibayo ng Jordan, sa lupain ng Moab, sinimulang ihayag ni Moises ang mga tagubaylang ito, na nagsasabing, Nagsalita sa atin si Yahweh na ating Diyos sa Horeb, na nagsasabing, namuhay na kayo ng sapat na haba sa maburol na bansang ito. Umikot at maglakbay kayo at pumunta sa maburol na bansa ng mga Amoaryo at sa lahat ng mga lugar na malapit doon sa patag na lambak ng ilog Jordan, sa maburol na bansa, sa mababang lupain, sa Negev at sa baybayin, sa lupain ng mga Kananiyo, at sa Lebanon hanggang sa malaking ilog ng Euphrates. Masdan ito, inilagay ko ang lupain sa harapan ninyo, Pam-aron at ang kininang lupaing ipinangako ni Yahweh sa inyong mga ama, kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob, para ibigay sa kanila at sa kanilang mga kaapo-apuhang susunod sa kanila. Nagsalita ako sa inyo ng panahong iyon, na nagsasabing, hindi ko kayang dalhin kayo ng mag-isa. Pinarami kayo ni Yahweh na inyong Diyos, masdan ninyo, sa araw na ito kayo ay gaya ng mga bituin sa langit sa dami. Naway si Yahweh, ang Diyos ng inyong mga ama, ay gawin kayong makalibo pa sa dami ninyo ngayon at pagpalain kayo, gaya ng ipinangako niya sa inyo. Pero paano ko dadalhing mag-isa ang inyong mga pasanin, inyong mga kabigatan at ang inyong mga pagtatalo? Kumuha ng mga lalaking matalino, mapag-unawang mga lalaki at mga lalaking may magandang kalooban mula sa bawat lipi at gagawin ko silang mga pangulo ninyo. Sinagot ninyo ako at sinabing, ang bagay na iyong sinabi ay mabuti naming gawin. Kaya kinuha ko ang mga pinuno ng inyong mga lipi, mga matatalinong lalaki at mga lalaking may magandang kalooban at ginawa silang mga pinuno ninyo, mga punong kawal ng libo-libo, mga punong kawal ng daan-daan, mga punong kawal ng 50-50, mga punong kawal ng 10-10 at mga pinuno, lipi sa lipi. Inutusan ko ang inyong mga hukom ng panahong iyon, na nagsasabing, pakinggan ninyo ang mga pagtatalo sa pagitan ng inyong mga kapatid, at hatulan ng matuwid ang pagitan ng isang lalaki at kanyang kapatid, at ang dayuhang kasama niya. Hindi kayo magpapakita ng pagtatangi sa sinumang nasa isang pagtatalo, maririnig ninyo ng magkatulad ang maliit at malaking bagay. Hindi dapat kayo matakot sa mukha ng tao, dahil ang kahatulan ay sa Diyos. Ang pagtatalo na sobrang mahirap para sa inyo, dadalhin ninyo ito sa akin at pakikinggan ko ito. Iniutos ko sa inyo ng panahong iyon ang lahat ng mga bagay na dapat ninyong gawin. Naglakbay tayo palayo mula sa Horeb at dumaan sa malawak at kakilakilabot na ilang na inyong nakita, sa ating daan patungo sa maburol na bansa ng mga Amoaryo, gaya ng iniutos ni Yahweh na ating Diyos sa atin, at tayo ay dumating sa Cades Barnea. Sinabi ko sa inyo, narating na ninyo ang maburol na bansa ng mga Amoaryo, na ibinibigay sa atin ni Yahweh na ating Diyos. Masdan, itinakda ni Yahweh na inyong Diyos ang lupain sa inyong harapan, umakyat kayo, at angkinin ito, gaya ng sinabi ni Yahweh, ang Diyos ng inyong mga ama, huwag matakot, ni panghinaan ng loob. Lumapit sa akin ang bawat isa sa inyo at sinabing, magpadala tayo ng mga lalaki na mauna sa atin, para kanilang siyasatin ang lupaing para sa atin, at ipagbigay alam sa atin ang tungkol sa daan na dapat nating lusubin, at ang tungkol sa mga lungsod kung saan tayo pupunta. Ang bagay na labis na nagpalugod sa akin, kumuha ako ng 12 mga lalaki sa inyo, isang lalaki sa bawat lipi.
Umikot at umakyat sila patungo sa maburol na bansa at dumating sa lambak ng Eskol at sinuri ito. Kumuha sila ng ilan sa mga bunga ng lupain sa kanilang mga kamay at ibinaba nila ito sa atin. Dinala din nila sa atin ang salita at sinabing, ito ay isang magandang lupain na ibinibigay sa atin ni Yahweh na ating Diyos. Pero tumanggi peren kayong lumusab, pero nagrebelde laban sa mga utos ni Yahweh na inyong Diyos. Nagreklamo kayo sa inyong mga tolda at sinabing, ito ay dahil napupuot sa atin si Yahweh kaya dinala niya tayo palabas sa lupain ng Ehipto, para talunin tayo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng mga Amo-Aryo, at para sirain tayo. Saan tayo maaaring pumunta ngayon? Pananghinaan tayo ng loob ng ating mga kapatid, na nagsasabing, ang mga taong iyon ay malalaki at matataas kaysa sa atin. Ang kanilang mga lungsod ay malaki at pinagtibay hanggang kalangitan, higit pa rito, nakita natin doon ang mga anak na lalaki ng Anakim. Pagkatapos sinabi ko sa inyo, huwag matakot, ni matakot sa kanila. Si Yahweh na inyong Diyos na nanguna sa inyo, siya ay makikipaglaban para sa inyo, tulad ng lahat ng bagay na ginawa niya sa inyo sa Ehipto sa harap ng inyong mga mata. At gayon din sa ilang, kung saan nakita ninyo kung paano kayo dinala ni Yahweh na inyong Diyos, na gaya ng isang lalaking nadala-dala ang kanyang anak, kahit saan kayo pumunta hanggang sa dumating kayo sa lugar na ito. Pero sa bagay na ito hindi kayo naniwala kay Yahweh na inyong Diyos na nanguna sa inyo sa daan para maghanap ng mga lugar para itayo ang inyong tolda, at ng apoy sa gabi at ulap sa umaga, para ituro sa inyo ang landas na dapat ninyong daanan. Narinig ni Yahweh ang tinig ng inyong mga salita at ito ay galit, nangako siya at sinabi, tunay na walang isa sa mga taong ito ang masamang salinlahing ito na makakakita ng magandang lupain na aking ipinangako na ibibigay sa inyong mga ninuno. Maliban kay Caleb na anak na lalaki ni Jephunneh, makikita niya ito. Sa kanya ko ibibigay ang lupain na kanyang tinungtungan at sa kanyang mga anak, dahil lubos siyang sumunod kay Yahweh. Gayon din si Yahweh ay galit sa akin para sa inyong mga kapakanan, na nagsasabing, ikaw man ay hindi papasok doon, si Josue na anak na lalaki ni Nun, na nakatayo sa harap mo bilang iyong lingkod, ay siyang makakapasok doon, palakasin ang kanyang kalooban, sapagkat pamumunuan niya ang Israel at mamanahin ito. Bukod dito, ang inyong mga maliliit na bata, na inyong sinasabing magiging mga biktima, na sa araw na ito ay walang kaalaman sa kung ano ang mabuti at masama, sila ay makakapasok doon. Ibibigay ko ito sa kanila at sila ang aangkin nito. Pero para sa inyo, bumalik at maglakbay kayo sa ilang napatungo sa dagat ng mga tambo. Pagkatapos kayo ay sumagot at sinabi sa akin, nagkasala tayo laban kay Yahweh, aakyat tayo at makipaglaban at susundin natin ang lahat ng iniutos ni Yahweh na ating Diyos. Bawat lalaki sa inyo ay ilagay ang kanyang mga sandatang pandigma at tayo'y handa para lusubin ang maburol na bansa. Sinabi sa akin ni Yahweh, sabihin sa kanila, huwag lumusab at huwag makipaglaban, dahil hindi ninyo ako makakasama at kayo ay matatalo ng inyong mga kaaway. Nagsalita ako sa inyo sa ganitong paraan, pero hindi kayo nakinig. Kayo ay sumuwi laban sa mga utos ni Yahweh, kayo ay mayabang at nilusob ang maburol na bansa. Pero ang mga Amo-Aryo, na nakatira sa maburol na bansa ay dumating laban sa inyo at hinabol kayo tulad ng mga bubuyog at tinalo kayo sa Seir, hanggang sa Horma. Bumalik kayo at umiyak sa harapan ni Yahweh, pero hindi din inig ni Yahweh ang inyong tinig, ni hindi niya kayo binigyang pansin. Kaya nanirahan kayo ng maraming araw sa Kadesh, ang lahat ng mga araw na kayo ay nanatili doon. Pagkatapos lumiko kami at naglakbay papunta sa ilang sa daan na patungo sa dagat ng mga tambo, gaya ng sinabi ni Yahweh sa akin, umikot tayo sa bundok ng Seir sa loob ng maraming araw. Nagsalita sa akin si Yahweh, at sinabing, kayo ay matagal nang nagpapaikot-ikot sa bundok na ito, pumunta kayo pahilaga. Utusan ng mga tao, sa pagsasabing, kayo ay dadaan sa hangganan ng lupain ng inyong mga kapatid, sa mga kaapo-apuhan ni Esau, na naninirahan sa Seir, sila ay matatakot sa inyo. Kaya mag-iingat na huwag kayong makikipag-away sa kanila, dahil hindi ko ibibigay ang anumang lupain nila sa inyo,
hindi sapat sa lupa na tumapak ang inyong paa, dahil ibinigay ko ang bundok ng Seir kay Esau bilang isang pag-aari. Kayo ay bibili sa kanila ng pagkain para sa pera, para kayo ay makakain, bibili rin kayo sa kanila ng tubig para sa pera, para makainom kayo. Dahil pinagpala kayo ni Yahweh na inyong Diyos sa lahat ng gagawin ng inyong kamay, alam niya ang inyong paglalakbay sa malawak na ilang na ito. Dahil sa loob ng 40 mga taon na ito si Yahweh na inyong Diyos ay kasama ninyo, at hindi kayo nagkulang sa anumang bagay. Kaya tayo ay dumaan sa ating mga kapatid, ang mga kaapu-apuhan ni Esau, na naninirahan sa Seir, malayo mula sa daan ng Araba, mula sa Elet at mula sa Esyon-Geber. At tayo ay lumiko at dumaan sa ilang ng Moab. Sinabi sa akin ni Yahweh, huwag ninyong guguluhin ang Moab, at huwag kayong makikipag-away sa kanila sa labanan. Dahil hindi ko ibibibay ang kanyang lupain sa inyo para inyong pag-arian, dahil ibinigay ko ang Ar sa mga kaapu-apuhan ni Lot, para sa kanilang pag-aari. Ang Emam dating nanirahan doon, isang lahing kasendakila gaya ng karamihan, at kasentaas gaya ng Anakim. Ang mga ito ay itinuring din bilang Rephaim, tulad ng Anakim, pero tinawag silang Emam ng mga Moabita. Ang mga taga-Hor ay dati ring naninirahan sa Seir, pero ang mga kaapu-apuhan ni Esau ang pumalit sa kanila. Sila ay pinuksa nila mula sa kanila at nanirahan sa kanilang lugar, gaya ng ginawa ng Israel sa lupain na kanyang pag-aari na binigay ni Yahweh sa kanila. Ngayon tumayo ka at pumunta sa batis ng Zird, kaya nagpunta tayo sa batis ng Zird. Ngayon ang mga araw mula nang dumating tayo sa Kadesh Barnea hanggang tayo ay makatawid sa batis ng Zird, ay 38 taon. Ito ay ang mga panahon na ang lahat ng salinlahi ng mga kalalakihan na angkop sa pakikipagdigma ay pumanaw mula sa mga tao, gaya ng ipinangako ni Yahweh sa kanila. Higit pa rito, ang kamay ni Yahweh ay laban sa salinlahing iyan para sila ay puksain mula sa mga tao hanggang sila ay mawala. Kaya nangyari ito, nang ang lahat ng mga kalalakihan na akma sa pakikipagdigma ay namatay at nawala mula sa mga tao, na sinabi ni Yahweh sa akin, dadaan kayo ngayon sa Ar, ang hangganan ng Moab. Kapag kayo ay papalapit sa kabila ng mga lipi ng Aman, huwag ninyo silang guguluhin ni huwag kayong makikipag-away sa kanila, dahil hindi ko ibibigay sa inyo ang alinman sa mga lupain ng mga lahi ng Aman bilang isang pag-aari, dahil ibinigay ko ito sa mga kaapu-apuhan ni Lot bilang isang pag-aari. Itinuring din iyon na maging isang lupain ng Rephaim. Ang Rephaim ay dating nanirahan doon, pero tinawag sila ng mga Amonita na Zamzumim. Isang dakilang lipi na gaya ng karamihan, at kasentaas ng Anakim. Pero pinuksa sila ni Yahweh sa harap ng mga Ammonio, at sila ay pinalitan nila at nanirahan sa kanilang lugar. Gaya din ito ng ginawa ni Yahweh para sa bayan ni Esau, na nanirahan sa Seir, nang winasak niya ang mga Horyo mula sa kanila, ang mga kaapu-apuhan ni Esau ang pumalit sa kanila at sila ay nanirahan sa kanilang lugar hanggang ngayon. At ang taga-Awayam, na nanirahan sa mga nayon hanggang sa layo ng Gaza, ang taga-Kaftor na lumabas sa Kaftor, ay winasak sila at nanirahan sa kanilang lugar. Bagong Tipan, Luke 57 minuto pasado alas 9:62, Luke 10:1-24. Habang sila ay papunta sa kanilang daraanan, may nagsabi sa kanya, ako ay susunod sa iyo saan ka man pumunta. Sinabi ni Jesus sa kanya, ang mga asong gubat ay may mga lungga, ang mga ibon sa himpapawid ay may mga pugad, ngunit ang anak ng tao ay walang malatigan ng kanyang ulo. At sinabi niya sa isa pang tao, sumunod ka sa akin. Ngunit sinabi niya, Panginoon, hayaan mong ilibing ko muna ang aking ama. Ngunit sumagot siya sa kanya, hayaan ninyo ang patay na maglibing sa sarili nilang mga patay, ngunit kayo ay humayo at ipahayag sa lahat ng dako ang kaharian ng Diyos. Isa pang tao naman ay nagsabi din, ako ay susunod sa iyo, Panginoon, ngunit hayaan mo muna akong magpaalam sa kanila na nasa aking bahay. Ngunit si Jesus ay sumagot sa kanya, walang sino mang naglagay ng kanyang mga kamay sa araro at tumitingin sa likuran, ang karapat-dapat para sa kaharian ng Diyos.
Ngayon, pagkatapos ng mga bagay na ito, ang Panginoon ay naghirang ng 70 iba pa, at isinugo sila ng dalawahan para mauna sa kanya sa bawat lungsod at lugar na ninanais niyang puntahan. Sinabi niya sa kanila, marami ang aanihin, ngunit ang manggagawa ay kakaunti. Kaya nga madaliing manalangin sa Panginoon ng ani, upang magpadala siya ng manggagawa sa kanyang ani. Humayo kayo sa inyong lakad. Tingnan, sinusugo ko kayo bilang mga tupa sa gitna ng mga lobo. Huwag kayong magdala ng lalagyan ng pera, lalagyang panglakbay, ni mga sandalyas, at huwag ninyong batiin ang sinuman sa daan. Anumang mga bahay na inyong tutuluyan, una ninyong sabihin, magkaroon nawa ng kapayapaan sa bahay na ito. Kung ang isang taong payapa ay naroon, ang inyong kapayapaan ay mapapasa kanya, ngunit kung hindi, ito ay babalik sa iyo. Manatili kayo sa bahay na iyon, kumain at uminom ng anumang ibigay nila, sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat sa kanyang sahod. Huwag kayong magpalipat-lipat ng bahay. Sa lungsod na inyong tutuluyan, at kayo ay tinanggap, kumain kayo ng anumang ihain sa inyong harapan, at pagalingin ninyo ang may sakit na naroroon. Sabihin niyo sa kanila, ang kaharian ng Diyos ay malapit na sa inyo. Ngunit sa anumang mga lungsod na inyong pupuntahan, at hindi nila kayo tinanggap, pumunta kayo sa mga lansangan nito at sabihin. Kahit ang alikabok mula sa inyong lungsod na kumapit sa aming mga paa ay aming pinupunasan laban sa inyo. Ngunit alamin ito, ang kaharian ng Diyos ay malapit na. Sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom, higit na mapagtitiisan ang Sodoma kaysa sa lungsod na iyon. Aba sa inyo, Chorazin! Aba sa inyo, Betsaida! Kung ang makapangyarihang mga gawa na nagawa sa inyo ay nagawa sa Tyro at Sidon, matagal na sana silang nagsisi, na nakaupo sa telang magaspang at sa mga abo. Ngunit mapagtitiisan pa ang Tyro at Sidon sa panahon ng paghuhukom kaysa sa inyo. Ikaw, Capernaum, naiisip mo ba na ikaw ay itataas sa langit? Hindi, kayo ay ibababa sa Hades. Ang nakikinig sa inyo ay nakikinig sa akin, at ang tumatanggi sa inyo ay tumatanggi sa akin, at ang tumatanggi sa akin ay tumatanggi sa nagsugo sa akin. Bumalik ang 70 na may kagalakan, nagsasabing, Panginoon, kahit ang mga demonyo ay nagpasakop sa amin sa iyong pangalan. Sinabi ni Jesus sa kanila, pinanood ko si Satanas na nahulog mula sa langit gaya ng kidlat. Tingnan, binigyan ko kayo ng kapangyarihan na tapakan ang mga ahas, at ang mga alakdan, at sa lahat ng kapangyarihan ng kaaway, at walang makapananakit sa inyo sa anumang paraan. Gayunpaman huwag kayong magalak lamang sa mga ito, na ang mga espiritu ay sumusunod sa inyo. Ngunit higit na magalak na ang inyong mga pangalan ay nakasulat sa langit. Sa parehong oras na iyon, siya ay nagalak ng lubusan sa banal na espiritu, at sinabi, Pinupuri kita, O Ama, Panginoon ng langit at lupa, dahil itinago mo ang mga bagay na ito mula sa matatalino at nakakaunawa, at ipinahayag ang mga ito sa mga walang muwang, tulad ng mga maliliit na bata. O, Ama, sapagkat ito ay nakalulugod sa inyong paningin. Ang lahat ng mga bagay ay ipinagkatiwala sa akin mula sa aking Ama, at walang nakakakilala sa anak maliban sa Ama, at walang nakakakilala sa Ama maliban sa anak, at kanino man na naisin ng anak na ipahayag siya. Nang humarap siya sa mga alagad, sinabi niya ng bukod, pinagpala ang mga nakakakita sa mga bagay na nakikita ninyo. Sinasabi ko sa inyo, maraming mga propeta at mga hari na hinanggad na makita ang mga bagay na inyong nakikita, at hindi nila ito nakita, at marinig ang mga bagay na inyong naririnig, at hindi nila narinig. Mga awit, Psalm 41 is the 1-6. Mapalad siya na may malasakit para sa mga mahihina, sa araw ng kaguluhan, si Yahweh ang magliligtas sa kanya. Pangangalagaan siya ni Yahweh at buhay niya ay pananatilihin, at sa lupa siya ay pagpapalain. Hindi siya ibibigay ni Yahweh sa kapangyarihan ng kanyang mga kaaway.
Si Yahweh ang aalalay sa kanya sa higaan ng paghihirap, gagawin mong higaan ng kagalingan ang kanyang higaan ng karamdaman. Sinabi ko, Yahweh, maawa ka sa akin. Pagalingin mo ako dahil nagkasala ako laban sa iyo. Ang mga kaaway ko ay nagsasalita ng masama laban sa akin, nagsasabing, kailan kaya siya mamamatay at maglalaho ang kanyang pangalan. Kapag pumupunta ang kaaway ko para makita ako, nagsasabi siya ng mga bagay na walang kwenta, iniipon ng kanyang puso ang aking sakuna para sa kanyang sarili, kapag lumayo siya mula sa akin, ipinagsasabi niya sa iba ang tungkol dito. Ama naming nasa langit, kami ay lumalapit sa iyo na may mga pusong puno ng pasasalamat habang kami ay nagbabalik tanaw sa iyong gabay sa aming paglalakbay sa ilang, tulad ng iyong ginawa sa mga Israelita sa Deuteronomio. Tulungan mo kaming tanggapin ng buong puso ang iyong tawag na sumunod sa iyo, gaya ng itinuro ni Jesus sa Lucas, na iwanan ang aming mga abala upang maglingkod sa iyong layunin. Naway maipakita namin ang habag sa mga mahina at nangangailangan, tulad ng binigyang diin sa awit, na kinikilala na ang aming paglilingkod sa iba ay salamin ng aming pag-ibig sa iyo. Palakasin mo ang aming determinasyon na maging iyong mga kamay at paa sa mundong ito, na magdala ng iyong kaharian ng mas malapit sa mga taong aming nakakasalamuha. Naway yakapin kami ng iyong awa saan man kami magpunta. Amen.